tingnan din kasi may mga makakakala nila walang dumadalo sa church natin. Siya nga pala, pag sinabi po nating Christmas, sinasabi pong wala rohong kabuluhan ang Christmas na to kung yung Kristo ho ay, kasi kalimitan, may may Christmas tree, may Christmas light, and everything. Pero wala ho yung Christ. Remember that Christ, alisin mo yung Christ doon sa Christmas, at tira na lang ay M-A-S. And somebody says na, myself a sinner without Christ. At ang Christmas ho ay pinakamasaya. Sa Pilipinas po, ang pinakamahabang selebrasyon ng Christmas. Basta nagsimula na po yung September, ang alam kong unang-unang nagpahiwatig niyan sa ating church. Alam niyo kung sino? Yan, si Brother Adrian. Ano pa lang bago pa lang mag-September, naglagay na siya. At nagpakita yata siya ng sumisilip na si Jose Marichan, nakaganon. Yun ang una kong nakita sa kanya. Christmas na ho, at this coming, kaya nga po ngayon yung ating Christmas program, dahil sa 26 po, yun naman yung ating last worship service. But in as much as na yun po yung ating pag-aaralan ngayon, dahil napakahalaga ng, sabi po ng iba, why do we celebrate? Well, we are not necessarily celebrating. We are actually recollecting yung ginagawa, yung naganap, mga more than 2,000 years ago. Actually, wala ho talaga sa Biblia kung anong oras, anong araw, anong buwan ipinanganak si Jesus Christ. Wala hong ganon. And marami pang nagsasabi na baka po ito ay either na October or September o di naman kaya ay April. Ang tanong ay bakit mayroon yan? May kanta ho tayo sa Pilipinas araw-araw ay magiging Paskong lagi. Kasi we do not know. Baka ma-miss natin yung isa. So ang Christmas po ay napakahalaga sa isang mananampalataya because hindi natin pwedeng i-celebrate ang Christmas nang hindi natin lilingunin ang ating kaligtasan. Let's open our Bible sa chapter 1 of the book of Luke. Babasahin po natin yon. Luke chapter 1 verses 46 to 55. Tayo po'y tatayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon at babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Ang isa sa mga reasons kung bakit inilagay natin niya sa screen ay para mayroon na po tayong kaisahan ng translation ng ating Bible. Tagalog po yung ating gagamitin. So let's start reading chapter 1 verses 46 to 55 of the book of Luke. Let's start. Ready? Go. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawaging ako'y mapalad. Dahil ang dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, siya'y banal. Ang kanyang kahabagan ay para sa mga tao at sa lahat ng saling lahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, nilito niya ang mga may paladong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya ang mabubuting bagay, ang mga kapuspalad, at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayan, Israel, at naalaala ito upang kanyang kahabagan. Tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno. Wow, tapos na. Okay. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat po sa portion of Scripture that we are about to consider. Give us understanding, Holy Spirit. Give us illumination of thinking or mind. Bayaan mo, Panginoon, yung presensya mo ay patuloy na maramdaman namin na ang mga salitang ito ay hindi lamang, Panginoon, na pag-aaralan kung hindi magkaroon kami ng lakas ng loob na mailapat namin sa aming mga buhay. Pagpalain mo mga kapatiran naming nanonood at kasama naming nag-worship ngayon.
iyong itouch ang buhay ng bawat isa. Tulungan po ninyo, Panginoon, na maintindihan namin ang mensaheng ito. In Jesus' name, and all the people of God say, Amen. May be seated. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow, ang lakas naman. Wow, okay. The message I would like to share with you this morning is entitled, Let's Celebrate the Lord. Ating ipagdiwang ang ating Panginoon. Itong text na to, ang tawag nila rito ay the Magnificat. At ito pong Magnificat ay sinasabi po na yung pong ginamit na my soul celebrate the Lord. At ang doxology na to, ibig sabihin nga po nun ay galing sa salitang Latin, nang ibig sabihin po nun ay my soul celebrates the Lord. Yun po ang ibig sabihin ng Magnificat. Ito po ay isang salitang Latin. Mukhang nawala. No? Okay. So, pag-aralan po natin isa-isa. Una, why do we celebrate the Lord? Una, celebrate the Lord for personal grace. Yung pong kanyang grace ay dapat pong ating isinicelebrate. Atin pong dapat ipinagdidiwang yung kanyang biyaya. Napakahalaga pong maintindihan natin dito. At si Mary, nang siya ay lapitan ng angel, at ito po, by the way, ay nung siya'y dumalaw kay ang tagpo na ito, nang siya'y dumalaw, of course, kay Elizabeth. At nang siya ay lapitan ng espiritu, ng anghel, ito po yung kanyang nakita. Una doon sa verses 46 to 47, we have been redeemed. Ito po actually ay sinabi niya yung salitang iyon. Pakibasa nga natin muna yung 46 and 47. Maganda pong makita natin, ang sabi niya, ako'y nagpupuri sa Panginoon. Verse 47, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. You notice in here na, of course, hindi naman namumuna tayo sa mga kapatid nating Katoliko, pero sa kanila, sila naniniwala na si Virgin Mary ay ipinanganak na walang kasalanan. Dahil ang kanila namang assumption, kung may kasalanan si Mary, dapat may stain. Meron man lamang siyang, parang bahid ng dungis si Jesus Christ. Pero sa chapter 1 of the book of Luke, ay makikita natin, ang Panginoon ay napaka-ingat sa pagsusulat sa pag-ita ni Luke upang ipaalam na kung papaano mabubuntis itong si Mary. Ang sabi, the Holy Spirit will overshadow you. So, ibig sabihin, palagang ipinreserve ng Panginoon na si Jesus Christ ay maging talagang without stain and without sin. Pero hindi totoo na walang kasalanan si Mary. Hindi totoo na siya ay hindi nakikitaan ng ang tawag dito ay pagiging makasalanan. In fact, yung pong sinasabing we have been redeemed, ay makikita po natin yung salita niya na siya ay nangailangan ng tagapagligtas. Yung sinabi niya na Mary was born in sin and stood in need of a Savior sa 47. Kailangan, in fact, ang sabi niya, nagagalak siya sa Panginoong kanyang tagapagligtas. Ibig sabihin, si Mary po ay napaka-humble, napaka mapagpakumbaba upang kilanlin na kahit na siya ay makasalanan, dahil ang nakalagay po sa Biblia, sa Lucas Kapitulo 3, talatang 23, ang sabi po ay, all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi sinabi ho na may ilang parang excuse, hindi ho pwede eh. Lahat. So si Mary herself ay kumilala na siya ay nagagalak sa Panginoong kanyang tagapagligtas. The fact na kinilala yon, naniniwala ako that tayo po ay nakikijoin with Mary na dapat po magpasalamat tayo sa ating Panginoon na nilingap niya. Si Mary ay isang makasalanan din pong tao, kagaya rin natin, makasalanan din. Siya ay taga-bukid o taga-probinsya, pero nilingap siya ng Panginoon. At ganun din naman tayo. Tatandaan natin, we don't deserve God's grace. Lahat tayo kasi ay mga makasalanan. Ang pinakamahalagang magandang makita natin dito, hindi ang Diyos namimili ng tao. Maging ikaw man ay mayaman, mahirap, taga-probinsya man o taga-city, ang Diyos ay laging nagnanais na ikaw at saka ako ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil yun po yung reason kung bakit
siya ay pumunta rito. The second is that we have been regarded. Ang ginamit doon sa verse 48, maganda yung sinabi niya yan. At ang sabi niya, pakibasa nga uli, pakitingin nga natin. Verse 48, ang sabi ganito, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin, mula ngayon ang lahat ng tao ay tatawagin akong mapalad. Yung salitang nilingap is a very, very nice word. Yung pong salitang yon ay nagbibigay ng ibig sabihin. Ang ibig sabihin po noon ay to turn the eyes upon. To turn the eyes upon. And Mary is telling Elizabeth that she's a nobody, but she has experienced the grace of God firsthand. And Mary knows that she does not do anything that deserve yung kanyang paglingap. Tandaan natin, do you not know na kahit tayo makasalanan, mahal tayo ng Panginoon? Na pagkaminsan, akala natin, lalo pag tayo namumroblema, akala natin parang hindi na tayo mahal ng Diyos. Hindi po totoo yun. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi na Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang paglingap ng Panginoon ay isang napaka-costly. Ito po napakatinding salita. Dahil lang tinitingnan ko ito, yung sinasabing, yet the Lord did it anyway, kahit na ang tao ay may pagkakamali. Again, another reason for rejoicing is that yun man lamang makita mong ikaw ay mabigyan ng pansin. Alam mo, pinakamalaking problema rin po ng tao ngayon, KSP. Oo. Tama. Q lang sa pansin. At marami hong mga kabataan, ang pagka hindi sila masyadong marunong, lalo na yung mga magulang, lalo na mga millennials ngayon. Napaka-emosyonal ng mga kabataan ngayon. Ang nagbibigay ng decision making sa kanila ay kung ano yung kanilang nararamdaman. Hindi kung ano yung naiisip nila. Kaya nga, dapat ang ating pag-ibig sa kanila, hindi dapat lang sinasabi. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi dapat sinasabi lang ang pag-ibig. Amen po? Dapat ipinakikita. Anong kabuluhan ng salitang pag-ibig kung hindi naman ito ipinararamdam, hindi naman ipinakikita? Love is an action word. So dito ay makikita natin that she was regarded by the Lord. Mantakin mo, ang ibig sabihin nun ay lumingon ang Panginoon at tiningnan siya. Yung magbigay lamang ng pansin ay isa ng napakahalagang dapat nating makita. Even the great Apostle Paul was a product of pure grace. Alam natin siya. Siya nga po ay nagpapatay. Isa siya sa mga nagpapatay, of course, kay Stephen, ang kauna-unahang saint na namatay. Binatuhong siya mamatay. At sa chapter 7 and chapter 8 of the book of Acts, makikita natin na si Paul ang siyang nagpapatay actually. Siya ang nagbigay ng go signal. Pero sa chapter 9, nilingap siya ng ating Panginoon at binigyan siya ng pagkakataon. Hindi lamang upang maligtas, kung hindi kinuha pa siya bilang isang apostol. We have been regarded. I don't know your past, pero isang bagay ang sinisigurado ng Diyos. Kahit sino ka pa at kahit ano ka pa, ang Diyos ay nililingap ka at binibigyan ng pagkakataong hindi lamang maligtas, kung hindi maglingkod sa Kanya. Pangatlo is, we have been rewarded. Not only redeemed, regarded, but rewarded. Sa verse 48 and 49, let's read 49 na lang kasi nabasa na natin yung 48. Ang sabi po sa 49 na ganito, dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin, makapangyarihan, siya'y banal. Ang ibig sabihin, yung po palang paglingap na ganon, ay itinuring na ni Mary na ito po pala isa ng reward. Mary realizes that God is doing something pretty wonderful
sa kanyang buhay. After all, she is to be the means, siya ang tinatawag nating Messiah bearer. At yung Messiah bearer na yan, sa dinami-dami at marahil daang libo na mga Hudyo nung araw ng mga babae, at sa iyong pinili, ito po para sa kanya ay isa ng reward. Napakaganda. Her reward was in the fact that God was to be glorified sa kanyang katawan. And she will be remembered down through the ages. Mula noon hanggang ngayon, hindi natin maiaalis na ang kanyang pangalan ay lagi nababanggit. Dahil sa tuwing babanggitin ang pangalang Jesucristo, hindi pwedeng i-detach siya kay Mary. What a reward. Tanong ko, palagay niyo sa inyong buhay, what blessing could you consider na hindi malilimutan sa tanang buhay mo? That was December 28, 1969 at 10:30 in the evening. I was encouraged by my cousin, si Ate Leonie Agana, to attend hindi ko alam na yung pala'y, ang tawag nila ay Revival Nights sa Paiti, Laguna. And the pastor shared the gospel very, very boldly. Napakagaling ng kanyang pag-explain. And to make the long story short, nagbigay siya ng invitation. Walang effect sa akin. Hindi ho kailanman hindi ako nagpunta sa unahan. So, natapos yung worship, natapos yung lahat ng ganon. At alam nyo, gabi kasi ginanap yun, nagpasama sa akin yung pastor upang bumili nung araw pong yun, panahong yun, ay, ano pa lang ang hot pandesal ay nagsisimula pa lang nun eh. So, what happened? At nangyari po, sinama ako. Noong kami bumili ng hot pandesal, bigla na lang lumakas ang ulan. At nang paglakas ng ulan, we were not able na makaalis. Kaya andun po, naroon kami sa bakery. At doon ako wini-witnessan ng pastor. At nung ang lakas ng ulan, ang lakas din ng tulo ng luha ko. At doon I realized na I was regarded. Ang nais kong banggitin ay nilingap ako ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin nun. Nilingap ako ng dakila nating Panginoon. At nakita ko na ang Diyos po pala, hindi mo alam kung kailan darating yung biyayang darating sa iyong buhay. Unexpected ho, kalimitan. And from then on, hanggang ngayon, hindi ko ho naranasan ang pagsasabing, Lord, ayoko na sa'yo. Napakabuti po ng ating Panginoon. At ako'y naniniwala na I am what I am because of who God is in my life. It is by the grace of God. Number 2, we will be considering, let's celebrate the Lord for His perpetual grace. Not only dun sa tinatawag nating personal grace, but perpetual grace. Ano po yung ibig sabihin nun? Verses 50 to 53, ang binabanggit po niya, first and foremost is the permanence of His grace. 52 po. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga kapangyarihan at itinaas ang nasa abang kalagayan. Pakidiretso. Pinasagana niya ang mabubuting bagay ang mga kapuspadat at pinaalis ng walang dalang anuman ang mayayaman. Napakagandang isipin na yung permanence of God's grace. Mary knows that she isn't the only one who received the grace of God. Alam niya yon. Ito po ay mangyayari from generation to generation. Hindi lamang siya ang nakikinabang sa biyaya ng Panginoon. His grace is to be revealed to every generation, from one generation to another. Ito po ay permanent. And grace for every situation we face in life, ito po ay libre at ito ay binibigay ng Diyos to whoever He wants to. Alam natin na ang sino mang kumikilala dito ay siya lang po ang masasabi nating mapalad. Pangalawa, hindi lang po yung permanence but the performance of this grace. Ang sabi po doon sa 51 to 52, Mary praises the Lord. Pinuri niya ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, hindi lamang siya nilingap ng ating Panginoon. Kung hindi, mantakay mo ikaw ay
parang hinabol ka ng biyaya eh. Ako po noon ay third year high school. Ibinagsak noon ang martial law na wala po yung aking scholarship. Mayroon po akong scholarship kasi kay Governor San Luis noong araw, noong ako'y high school. Nang ibagsak yung martial law, nawala ho yung tinanggal, 1972. At so therefore, hindi ko alam kung ako'y makapapasok. Pero nag-apply ako bilang janitor ng Santa Cruz Baptist Church doon sa may harapan ng Provincial Capital of Laguna. Yun po ang aking pinakamagandang remembrance doon. Ako ang kaunahang janitor doon. Nagkasakit ako, pero nagkaroon ng napakalakas na bagyo at ulan noon. I think that was Yuling. Hindi ko lang alam kung natatanda ko pa yon. At habang ako'y nagkakasakit, ginagamot ako noon. Yung mga tao naman ay nakatira sa church dahil yung mga miyembro ng Santa Cruz Baptist Church ay nagstay doon. Ang nakikita kong biyaya ng Panginoon, yung kanyang performance, nung wala na ako halos puntahan, yung pong pastor mismo ng Santa Cruz Baptist Church ay nagsabing, o sige, doon ka na lang sa amin. So mula po nung 1972, mga ganon, hanggang nung ako'y makatapos ng pag-aaral, naalagaan po ako ng pamilyang ito. Doon po ako tumira. Hindi ho lahat ng tao ay nakakatagpo ng biyaya. Nakatapos ako ng college, at ang isang napakaganda ho doon, hindi lang po ako siyempre nawala yung aking scholarship. Pero yung guidance counselor namin noon, ang pangalan niya si Mrs. Pura Miranda. Naging very close sa akin yon. At nung panahong yon, dahil marami kaming scholars na nawala ng scholarship mula kay Governor San Luis at sa iba pa, may isang dating, ang tawag na alumnus, ay nagbigay ng scholarship. Mula po dun sa 1,000 na may scholarship mula sa governor, ay kaunti na lang yata yung tatanggap. About mga 200, something like that. At alam nyo, isa ako sa mapalad na nakakuha nun hanggang sa nakatapos ako ng 4th year. Anong ibig sabihin nun? The performance of God's grace. Yung bang suddenly, walang-wala ka, tapos makatagpo ka ng ganon, pagpalaing ka ng Panginoon, napakagandang isipin na ang Diyos po natin. Nakita natin dito na si Mary, those who are willing to admit, binanggit niya dito, that they are above, yun po ang nakakatagpo. At ang sabi ng Biblia doon sa ating binasa kanina, yung mga mayayaman at mga mapagmataas, yun naman ang tinatanggalan niya at kanyang binababa. Napakahirap po ng panahon ngayon at marami pong talagang totoo na kung sino ang mayaman, sila ang naroon sa taas at kung sino man ang mahirap, ay laging nananatiling mahirap. Pero sa Panginoon, pagka ikaw ay mananampalataya, habang tinitingnan namin yung aming sarili, umuupo kami ng misis ko. Sa San Pedro pa lamang kami nang kami magsimulang mag-asawa. Hindi namin nakakalain na yung mga anak namin is where they are right now. Nung kami unang pumunta rito, hindi kayo maniniwala. Alam yan siguro ni Sister Bioli. Kasi sila yung mga unang dumalon yan eh. Lalo na siguro sina Sister Beth. Halos wala pang 1,000 yung tinatinggap namin. Siguro pag kami nga, 1 linggo namin, wala pang 200 piso. Pero alam nyo, sa pagdaraan ng panahon, ang akin pong binabanggit ay paglingap yung sa nakikitang mga bagay. Kasi hindi ko mailalagay sa quantitativeness yung quality ng aming natanggap. Pero alam nyo, mula doon, nung kami makaranas ng halos walang pagkain noon, nung yung sinabi ko sa inyo na kinabukasan ng umaga, nagkaroon kami ng nakitang mga 5 kilo sigurong bigas yun sa unahan ng aming bahay, puting-puti. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa ho kami pinabayaan ng ating Panginoon.
Hindi namin alam kung sino nagbigay. Pinagtanong namin kung sino, hindi ko alam talaga sa totoo lang. Hanggang ngayon, hindi namin alam yun. Pero mula noon hanggang ngayon, hindi ho talaga kami nauubusan ng pagkain dahil ang Panginoon nilingap. Plus, yung mga anak namin nakapag-aral ng college, nakapag-aral ng high school. High school nga pala muna bago college. And then sa ngayon, masasabi ko naman, technically, by the grace of God, they're successful. At kami, pag-uupo ng asawa ko, nire-recall namin yung aming nakalipas. Parang, our hearts are filled with joy sa Panginoon. We can look back and say, praise the Lord. Tinatanong kami ng aming mga kasamahan, kasi may mga sasakyan na nga po yung aming mga anak. Bakit daw ako wala? Sabi ko, ang plano ko siguro helicopter na lang. Kasi sila puro kotse, helicopter na lang kami. Ano pong ibig kong sabihin? Kapatid, ano man ang ibintang at ano man yung sabihin sa iyo ng mga tao, ipagtiwala mo sa Panginoon. Hindi ho iilan ang mga natanggap at maski kayo alam nun. Ang mga pintas, mga negatibo, hindi po kasi ako perfecto Marami din po akong pagkukulang. Pero maganda ay magpakumbaba ka sa Panginoon at lilingapin ka niya. Si Mary, nilingap po ng ating Panginoon. Tatandaan nyo, yung nagpapakataas ay ibinababa niya. At yun namang mababa, nililingap niya at itinataas niya. Tandaan nyo, the principle, mas mabigat, bababa. Mas magaan, tataas. Ano ang nagbibigay bigat sa katawan mo ngayon? Ano ang nagbibigay ng dahilan bakit hindi tayo lumulutang? Bakit hindi tayo nakakaramdam ng blessings ng Diyos sa taas? Baka may mga pabigat. Si Mary, nilingap ng Panginoon. The performance of grace, yung mapagpakumbaba ay kanyang itinataas at yung mataas ay kanya namang ibinabagsak. Tandaan nyo ang performance ng grace na yan. Pangtatlo, the promise of grace. Sa verse 53, I would like us to read again. Yung verse 53, ang sabi po ay ganito. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. The promise of God's grace. Mary reminds us that those who realize their lack can come to the Lord anytime. At may mga tao pa nga na hindi mo na kinakailangang magluluhod sa harapan ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos eksakto ang inyong mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang kalagayan mo, kapatid. Hindi mo kinakailang pagpapaluin yung iyong sarili. Paano mahabag ang Diyos? Hindi. Alam ng Diyos ang nasa puso mo at kitang-kita niya ang nangyayari sa buhay mo. Alam niya kung ito'y isang artista o alam niya kung ito'y isang totoong uri ng pagpapakumbaba. Question, where you are right now? Let's go do sa panghuli. Celebrate the Lord for performed grace sa ginawang biyaya. Talatang 54 to 55 at doon po marahil tayo magtatapos sa mga talatang ito. Let's read. Sama-sama po, go. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel at inalaala ito upang kanyang kahabagan. 55. Tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa kanyang sari magpakailanman. Ano pong ibig sabihin nito? Yung the Lord for performed grace. Tandaan natin, ang biyaya na hindi nararamdaman ay hindi biyaya. Marahil pangarap lang yon. Nakukuha po ninyo? Dito po ay makikita natin, for centuries, nang mangako ang Panginoon, dun sa, ang tawag po namin ay proto-evangelium, Genesis chapter 3 verse 15, hanggang sa sunod-sunod yung kanyang mga pangako na darating ang Messiah. Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6, sunod-sunod po yung pangako na darating ang Messiah, pero hindi dumating. It was after 600 years bago dumating yung Messiah. Ano pong ibig sabihin? God remembers His promise. Kung mayroon pong tao na nagsabing,
cross my heart, ay talagang pwede mong i-cross nga. Kasi kalimitan, ang sabi ng tao, promises are made to be broken. Pero ang Panginoon hindi. Ang sabi po niya, Numbers 23:19, God is not man that He should lie, or a son of man that He should repent. Has He said and will He not do it? Or has He spoken and will He not fulfill it? Ang Diyos po natin ay hindi kagaya ng tao na sinungaling. Mayroon ba siyang sinabi na hindi niya ginawa? At mayroon ba siyang ipinangako na hindi niya tinupad? Ang sagot doon ay wala. God remembers His promise. Nung isang araw nga, I think kanina lang bagat, saka kahapon, nagkukwentuhan kami ng anak ko ay patungkol doon sa, siyempre, mayroong nangako na magbabayad ng kanyang UTS. Yan ang pinakamalimit na, yung mga, ang gaganda ng samahan, ang gaganda ng kanilang mga pangako sa isa't isa, pero nasisira ito dahil sa pangako na hindi tinutupad. Napakarami. Church, matuto tayo na tumupad sa ating mga pangako. Amen po? Mga mister, hindi perfecto ang misis mo, pero tuparin mo yung iyong pangako sa kanya. Mamahalin mo siya hanggang sa huling sandali ng buhay mo. Mga misis, paglingkuran nyo yung asawa nyo, pailalim kayo sa Kanya kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi mo lang ginawa yan sa tao kung hindi ginawa mo sa Panginoon. Yes, marami tayong mga kahinaan. Pero ang Diyos natin, nakitang napakaraming kahinaan ng tao. Pero ang Diyos patuloy pa rin niyang tinutupad yung Kanyang pangako sa Kanya. Ang Diyos hindi nagtatalusira kahit ang tao ay magkulang. At nawa maging ganyan din tayo. May mga anak nangangako, Nanay, pag ako'y kumikita na, kikita ka na rin sa akin. At nako, pag yan ay kumita na, nako, ang dami na yung nakikita. Nalilimutan na si nanay, nalilimutan na si tatay. Ito ang gusto kong banggitin. Mahirap magtiwala sa kapwa-tao. Mas masarap magtiwala sa Diyos. Nakakalungkot, pagka minsan, ang Biblia na rin na nagsabi na ang mga anak ay dapat may bahagi tayo. Kung tayo kumikita na sa ating mga magulang, huwag nyo naman sarilinin. May utos ho ang Panginoon at ipagpapalain naman kayo. Ang Diyos natin, He remembered. And may I remind you that the Lord still keeps His promises hanggang ngayon. Because ayon sa banal na kasulatan, He will never allow anything He has promised to go undone. Nakalagay po yan sa Romans. Can you see that? Romans chapter 4, verse 21. Tingnan nga natin yon. Romans chapter 4, verse 21. Tingnan nga natin ito para mayroon man lamang tayong magandang paalaala sa atin. Romans chapter 4, verse 21. Pakibasa po. Ready? Go. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. That was Abraham. Si Abraham, he was 75 years old nang pangakuan ng Diyos na magkakaroon ng anak. He was 100 years old na magkaanak. Kapatid, gaano man katagal yung pangako ng Diyos, dapat pong matuto tayo na maghintay. Although, ang pinakamahirap na gawin talaga ng tao, ay maghintay. Nahirapan ba kayo sa paghihintay? Kakain na tayo hintay pa tayo ng konti. Ano po? Okay. Kahulihan, God remembers His people. Not only His promise, but His people. Mary rejoices in the fact that the Lord hasn't forgotten about the people na ang tawag niya Israel. They were His people. Yes, they forsook the Lord. Lagi na lang ulit-ulit ginagawa nila yung mga pagkakamali. But then the Lord, nilingap niya. Binigyan siya ng tagapagligtas. At sa chapter 1 nga ng Matthew ay sinasabing, ito'y ibinigay niya upang matupad ang sinabi
ng ating Panginoon sa pangitan ni Propeta Isaiah. Ano pong ibig sabihin nun? Ang Diyos ho kasi, pagka siya ay nagkaroon ng ugnayan, permanente po yun. Hindi yung okay lang, hanggang tayo ay okay. Pero pag hindi na rin ako okay. Hindi ho ganyan ang Biblia. Ang Biblia nagsasabi sa atin ng ating pangako ay dapat nakaangkla hindi doon sa performance ng iyong kaharap, kung hindi yung iyong pagkatao. If you're a person of promise because you are God's child, dapat marunong kang tumupad sa iyong ipinangako. Magtatapos po ako ngayong umaga. We are indebted, of course, kay Mary, and not to the extent that we fall before her. Hindi ho kinakailangan tayo lumuhod sa kanyang statue and worship her. Pwede natin siyang i-admire, pero hindi kinakailangang i-worship. Not that we should pray to her, not that we should hold her higher than anyone else. We owe her a debt of gratitude by reminding us that anyone else, ang gusto ng Panginoon ay maramdaman din natin yung biyaya na naramdaman at natagpuan ni Mary. May I remind you na si Mary ay kagaya rin natin na makasalanan. Tumanggap lang siya ng biyaya. At kaya siya tumanggap ng biyaya dahil nakita ng Diyos na siya ay mapagpakumbaba. Nawa matuto tayo mula doon sa pagpapakumbaba. Is there anyone who hurt you? Patawarin mo siya. Is there anyone na did you wrong? Let her go. Let him go. Tandaan natin, kung ang sino man ang may mga sama pa ng loob at hindi mapakawalan, ang totoo ang talunan ikaw. Yung taong kinagagalitan mo nakangingiti, ikaw laging nakangiwi. Kaya magpatawad ka na lang. Nakuha nyo? Bayaan mo sila kung ano yung pinagagawa nila. Bayaan mo. Ang Diyos, ang totoo nito, dapat nga siguro ipanalangin natin. Baka sila nakagawa ng hindi tama, ay dahil siguro kulang sila sa pagkapala. Ipanalangin ang pagpalain ng Diyos. Who knows? Baka one of these days, maging maayos yung kanilang buhay. I'll give you 3 very important conclusions. Una sa lahat, let's celebrate the Lord for His amazing grace. Can you say amen to that? At yung amazing grace na yon ay sinabi niyang, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Pangalawa, let's celebrate the Lord for His abounding grace. Hindi maubos-ubos yung kanyang biyaya. Sa totoo lang, nagkulang tayo, nagkamali tayo, pero nagtataka tayo dahil kahit na tayo may pagkukulang, andyan pa rin ang Panginoon. Because of His abounding grace. Ang grace kasi niya ay hindi nakasalalay sa performance ng tao. Ang Diyos, yung kanyang biyaya ay nakasalalay doon sa kanyang pagiging isang person na punong-puno ng biyaya. Hindi siya nagkukulang. At kahulihan, let's celebrate the Lord for His actual grace. Pero ba tayong natanggap na pagpapala this morning? Ang totoo nito, kaya buhay ka pa ngayon. Biyaya na ng Diyos yan. Amen po? Yung paggising mo pa lang sa umaga, yan po'y biyaya na dapat nating tanggapin mula sa Panginoon. And for that alone, we can praise and thank the Lord. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Bago po ako magtapos, bakit hindi tayo tumungo, pumikit, pasalamatan ng Diyos sa mga biyayang tinanggap natin sa Kanya? Tandaan niyo to. You are what you are and who you are right now because of God's grace. Let's celebrate now. Ating papurihan ng Panginoon, ating pasalamatan siya, ibigay natin ang parangal na dapat sa Kanya because He deserves our honor, our praises, and our glory. Sapagkat alam natin, He deserves not less than that. Let's come to the Lord. Praise you, God. God, kung aming naalaala yung mga nawala na kasamahan namin,
parang masasabi pa rin naming mapalad kami at may panahon pa kaming iayos pa ang aming buhay ngayon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, for your continuous extension of your blessing upon each one. Thank you for giving us another day of, to live and to worship you, to exalt your holy name. And thank you so much for each person here na kasama namin. Salamat sa kanilang buhay. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa kanilang pamilya. Salamat at may pagkakataong kaming ikaw ay aming parangalan. Lord, tunay nga na marahil marami kaming naging pagkukulang sa iyo at ang isa yon ay yung kakulangan ng gratitude. Alam namin, Panginoon, yung 10 kitungen ay isa lang ang bumalik. Pero ikay naghahanap sa naroon yung siyam. Di ba 10 yung bumalik? Di ba lahat kami ay tumanggap ng blessing? Kaunti lang ba ang magpapasalamat? Kaunti lang ba ang dapat pumunta sa church para magpasalamat at mag-worship? Abot-abot ang pagkapanang natatamo namin. Pero sometimes, masyado, Panginoong, nagiging patalino kami upang pangunahan kami ng aming sariling bait rather than ng iyong espiritu. Naway kinali namin ang iyong kapangyarihan at ang kabutihan at ang sabi, Panginoon, ng iyong Biblia, aking sasabihin sa harapan ng iyong templo ang lahat ng dapat ipagpasalamat. And Lord, tulungan mo pong magawa namin ito. At sa pagitan ng aming mga karanasan, may share sa mga kapatiran upang ikaw ay maparangalan din sa pagitan ng patutuong iyong ibinigay sa amin. Bless your people now, Father. Extend your blessings upon each one of them and let them have